there's an argument here na sinasabi nung iba na pinanganak sila na bading na, pero there's a counter argument na yung kabadingan is nakukuha sa environment. Let's observe. Observe nyo. Kasi ako, na-observe ko sa mga bading nakakilala ko. Usually, yung mga bading nakakilala ko is lumaki nga sila sa nanay lang. Wala yung tatay. Usually yung tatay is OFW. Yung tatay is sundalo na lagi nadidestino sa malalayang lugar. So, ang lagi lang nilang, yung nagpalaki talaga mismo sa kanila, lagi nilang kasama is yung nanay nila. And meron pang cases na puro kapatid is babae. Tapos merong cases na puro kapatid is bading. It's hard not to correlate na it's because of their environment. Yun nga, sabi niya, ang bata, it can easily absorb information sa environment niya. Na-absorb niya lang yan. So kung ano yung ipasok mo information sa kanya, yun na yung usually mariretain sa kanya. Ano ang trabaho ng bata? Ang trabaho ng bata, yung ganong edad, mag-absorb ng nakikita, naririnig, at mga sinasabi mo. I-absorb niya lang. Ang mga bata, parang sponge ng panlinis ng pinggan. Sip-sip lang ng sip-sip ng tubig at saka ng sabon. So ngayon, isang batang lalaki, kapag pinalaki mo sa environment na puro babae, syempre, ang maa-adapt niyang environment is yung environment na pambabae. So may kakilala nga ako bata pa lang, grooming ate. Bata pa lang siya, natutuwa sila kapag yung bata is nagsasayaw ng mga pambading sa mga TikTok, yung mga kumikam, lalaki to na bata. Bata pa lang siya, tuwan-tuwa sila. TikTok, mga pambading, kumikembot-kembot. Siyempre, yung bata, makikita niya natutuwa yung mga tao sa paligid niya na ginagawa niya yun. Yun ay laging ginagawa niya. Di yun, natuluyan siya maging bading. Kayo, i-observe nyo sa mga kakilala nyong bading kung ano yung family dynamics sila lumaki sila. Usually, makikita nyo dyan na ang lagi nilang kasama is nanay nila. Yung tatay is either OFW, hiwalay na, or mga sundalo na laging nadidestino sa ibang lugar. Ganun yan. Or, kapatid niya is puro babae. And, syempre, madalas din siyang sa nanay niya. Or, puro bading na rin yung mga kapatid niya. Which is, na-adapt niya na rin yung pagiging bading. Ilan taon siya nun? 8 years old, 9 years old. 8 to 9. Oo. Hanggang 10 years old. Hanggang 10. Lalaking lalaki yan. May crush pa nga yan Assignment, ako nagkukumpleto. Kinokorek ko pag may mali. Kung mag-commute. Paano kinokorek? Pag may kasalanan siya, kinokorek ko. Nag-shoplifter sa 7-Eleven yan, kinorek namin ni IC. Meaning di mo pinagbubuhatan ng kamay? Minsan, napicturaan ko yun. Meron talaga akong anger. Kung ang complaint niya sa akin, yung grabing galit yung pinicturaan ko siya Kasi nung 7 si Andre, 6 years old, 5, 4, 3, 2, 1, ang nag-alaga si Lola. Babae. Ganun talaga mga lola, no? Kasama pa si tita. Ngayon, si Andre, ano na sip-sip? Yung pagiging malambot, ni Lola. Pag magsuklay, magkaiba ang lalaki at babae. Ang babae, malambot talaga yan. Ngayon, si Andre, lumaki kasama si Lola. Nasaan yung tatay? Yung tatay dapat nag-aalaga dun Lumayas yan Nalungkot ka. Pumunta ng Quezon province sa tatay niya. After 2 years, pagbalik niyan, nag-split. Nagladlad na. Bading na. Wala naman siyang kiniklaim na dito There's no claim na against LGTV. Parang same dito sa sinasabi ni Alvin na with si Andre is pinalaki nung lola niya, yung tita niya, naiiwan sa lola at tita niya. Kaya parang ayun yung na-adapt ni Andre. Pero meron ba siyang against talaga sa LGBT? Read the Genesis 17, 18, and 19. Those men in Sodom and Gomorrah wants to have sex with other men. And God judged that Sodom and Gomorrah. Even until now. Ang Sodom and Gomorrah, no one built anything there na dinevelop. Hindi. Nandun pa yung burning sulfur na pinaulan ng Diyos. Search sa YouTube, makikita nyo yung evidence ng Lord doon. Sa totoo lang, nasa Bible is homosexuality is a sin. Sinabi niya, di ba, sa Sodom and Gomorrah and sa Genesis, ang kabadingan is against sa ginawa ng Diyos. So, it's a sin. So, may nakita kong argument na, di ba, yung sinite ni Alvin ng mga verses is mga Old Testament. So sa Old Testament, lalo na sa Leviticus, talagang kinokondem yung pagiging homosexual. Ang counter-argument na nakita ko sa Facebook regarding this is, kung sinasabi sa Old Testament na sin ang homosexuality, bakit
yung mga dietary laws, yung mga pag-aahit ng balbas. Sinabi din yun sa Old Testament na huwag ka mag-aahit ng balbas, huwag kang kumain ng ganito, ng ganyan. But ayun, hindi natin sinusunod. Pero itong yung sa pagiging homosexual ngayon na sinasabing sin, ba't natin sinusunod yan? Sa Old Testament kasi, ito yung sagot yan eh. Sa Old Testament kasi, there's different kind of laws na pinataw ni God. There's a moral law, there's a ceremonial law, and there's a civil law. Yung moral law, ito yung universal law na sinusunod ng lahat. Ito, included dito yung 10 Commandments. Ba't yun sinusunod natin? Kung i-base natin sa logic niya, dapat pati yun. Huwag na natin sundin yun. Nasa Old Testament yun eh. Kasi nga, there's 3 kinds of laws sa Old Testament. Na moral law, universal law, there's a ceremonial law, and there's civil law. Yung moral law ay yung sinusunod natin hanggang ngayon na universal law, which is yung law na incline with God's nature. If we violate this law, we're violating God's nature. And belonging sa law na to yung homosexuality. Dumating ngayon yung gospel, yung New Testament. Si Jesus inabolish na yung old laws, yung ceremonial law, tsaka yung civil law. Pero yung moral law is continuation pa rin yun. Itong homosexuality, in-affirm din to sa New Testament. Nasa Romans to, nasa Corinthians, and nasa Timothy. So that's why we still follow this homosexuality as a sin. If you see your son, in their point of view, if you see your son is sinning, hindi mo ba siya pipigilan? Yung message is, homosexuality is a sin. Na if you don't repent, yun nga, sinabi niya sa uli, if you don't repent, you will go to hell. Everyone sin. Kahit sino nagkakasala. So kung di mo matanggap na nagkakasala ka, paano ka magre-repent? So kung di ka nagre-repent, di ka mapupunta sa langit. That's the only way you can go to heaven is if you repent for your sins, to have faith in God, and Jesus bestow you mercy, and God's give you grace. So kung hindi ka magre-repent, edi you're going away from God. Pupunta ka sa impyerno. Nagiging self-righteous pa dito si Alvin? Parang hindi naman. Kasi mga sinasabi niya dito is based pa rin sa Bible.